Hi guys! I'm Paula! I'm Pam, and we're Two-Piece Chicks! And welcome back Sa ating 10th Oh my episode. God, Excited ako. 10th Excited ako episode. dito. Ano nga pag 10th wood? Ay, hindi ko Anniversary? alam. Anniversary agad? Can't relate. Wala akong ka-anniversary. Oh! Kawawa ka naman. Agag. Hindi, pero milestone yan. Kasi Ah, 10 true. na ang 10. episode natin. Yes. At dahil dyan, kung yung last time na pinag-usapan natin ay yung mga kinaiinisan namin sa buhay, ngayon ay mga little joys naman. yung mga nakapagpapasaya naman. Correct. Sa mga True. millennials na mababaw na ang kaligayahan. Kasi 'di ba kung mabilis na kami mainis, mabilis din naman kaming ma-happy. True, masarap, mabilis na rin kaming sumaya. Ang mga simpleng bagay lang talaga. Mga trentahin True. na millennials. Pero I guess pwede rin natin pag-usapan yung mga little joys natin nung mga bata pa tayo. Oo. Tapos natin kung paano siya nag-evolve. Paano siya through the nagbago years. ngayong mga Jutanders na kami at True. mga Grabe naman sa Jutanders. kailangan na namin ng salon pass at the end of the day. Ayun. So, pero number one na little joy kasi lagi, I think parang kaligayahan din to ng marami is pagkain talaga. Pagkain Common talaga. ground True. ng mga nagpapasaya sa atin is masarap na pagkain. Lalo na pag bata. 'Di ba? Pag bata. Ikaw ba pag bata ka, anong happy food mo? Jollibee. Jollibee. Jollibee talaga. Sabi nga, Certified batang Jollibee talaga batang kami. Jollibee nga kami kasi. True. Kaya saka laging pasalubong yan ng daddy namin dati. Nung mga Anong bata. favorite mong food sa Jollibee? Chicken Dati? Joy. Chicken Joy talaga. Chicken Joy. Kasi parang hindi ka naman totoong certified batang Jollibee kung hindi mahilig Chicken sa Joy ang Chicken Joy. gusto mo. True. Oo. And it's right there in the name, Joy. Chicken Joy, may diba? joy talaga siyang True. kasama. Kasi nakaka-happy talaga siya. Grabe, i-sponsor nyo na po kami, Jollibee. Baka naman. Kasi po, grabe po ang hard selling namin ng Jollibee. Kasi talaga naman pong kakapit po yan ng namin, kaligayahan namin sa buhay. Core memory yan sa amin. Ngayon yung at Jollibee magpakailanman. Truth. Ngayon at magpakailanman. Oo, so yun ang ko sa pagkain. Sa pagkain, ano ba yun? Hanggang ngayon ba yan? O Hanggang ngayon kasi hindi na Jollibee lang. Basta makakain ako ng good food. Happy na ako dun eh. Which is to you, ano ng good ang food? Ang favorite ko kasi Filipino-Chinese na pagkain. Okay. Kaya 'di ba ang favorite ko nga na pagkain nun is kainan ay North Park. Okay. Kaya parang na-enjoy ko talaga yung mga kainan na Chinese-Filipino. Okay. Yun ang batayan ng masarap na food for me. Kaya bet na bet mo rin magmesa, 'di ba? Mesa is tsaka nung nagbinondo kami, very happy ako dun kasi grabe, ang daming parang Chinese food na na-enjoy ko na din. As in legit talaga, Oo, na masarap, 'di ba? Tapos din, may madalas sa mga restaurant nga na kinakainan namin, mga Filipino-Chinese. Tsaka mas gusto ko yung ulam kaysa yung mga pasta-pasta, ganun. So ulam kanin ka. Oo, hindi ko masyadong na-enjoy kapag pasta, pizza, ganyan. Gusto ko talaga yung ulam, yung savory na pagkain. Okay. Ayun, yung little joy natin. Masarap na pagkain. At pag pag kunyari magsa-celebrate ka ng something, ganyan, kain ka masarap, ganun. Or pag nasa stress ka, kain ka masarap. True. 'Di ba? Yun ang common ground talaga ng mga little joys natin. Kahit nung bata pa. Ako rin nung bata, ako talaga ang bet na bet ko sa Jollibee, aside from the Chicken Joy, is yung burger steak. Ayun. Para sa akin talaga, walang makakapantay sa sarap ng burger steak ng Jollibee. Totoo, pag binuksan mo yung burger steak sa room, maaamoy ng lahat ng tao. True. At alam nila na Jollibee yun. Kasi pati yung pati yung amoy niya distinct eh. Oo, maski diba? yung hininga mo pagkatapos. Amoy burger steak. Ayun, yung talaga bet na bet ko sa Jollibee. Tapos ayun nga, mula noon talaga, mapahanggang ngayon. Yan talaga ang go-to stress food, joy food, ganyan. Basta, parang, kung kailangan ko mag-self-medicate about something sa buhay, Jollibee talaga tinatakbuhan ko, ganyan. Tapos, Jollibee, baka naman. Naka-Jollibee colors pa po kami ngayon. Akalain nyo, hindi po kami nag-uusap pa.
True. Pero Jollibee Colors pa po yung ano namin. Talagang pinopromote po namin ang Jollibee. Correct. Talagang kahit yung mga bata ngayon iba na dapat ang parte ng childhood nila. Pero dahil napaka-significant ng Jollibee sa childhood namin, yung mga pamangkin namin, pinupush namin mag-Jollibee, magbatang Jollibee kayo. Jollibee din kayo, ganyan. Oo. So, True. ayun, yun talaga isa sa mga super significant na little joy mula noon mapa hanggang ngayon yan, food. Pero bukod doon, nung bata ka, ano pang mga parang source ng kaligayahan mo nung Ang bata? source ng kaligayahan ko talaga nung bata ako. Mahilig kasi ako sa stationery. Oh, hindi na alam ang stationery ngayon. Oo, kasi wala. Digital Anong na tayo stationery? ngayon. Oo. Stationery is an umbrella term for any office supplies, school supplies, ganyan. Talaga? Yes, it's an umbrella term. Pero okay. yung stationery na kinalakahan natin is yung merong letter, di ba? Para siyang, may yung... Minsan may pabango pa nga eh. Mabango yung papel, no? Oo, mabango yung papel, embossed pa minsan yung papel, ganyan. Tapos, kasi usong-uso kasi yung dati kasi uso nun ang letter writing. Letter. Oo, so letter pa kami nun. Wala pa kaming text messaging, ganyan, di pa kami digital. So, dati pag meron kaming gusto sabihin sa mga crush namin, di ganun pa, at the perfume yung bulaklakan yung stationery pa talaga, ganyan. Ako mahilig ako mangolekta ng ganun dati. Kahit Wala kang pagbibigyan. Well, meron naman, pero hindi yung like... hindi mo naman i-mail yung letter. Oo, as in yung, iaabot mo lang sa friend mo, ganun. As in, mahilig ako mag-collecta ng ganun dati, kahit alam ko naman na hindi ko siya maubos. Kasi sa isang pack yata ng ganun, 10 pieces yata, 10 na papel, tas 10 na envelopes na ganyan na may design. Tapos, ayun, dati kompleto ako nun. May Harry Potter ako nun na stationery. Yung mga Paris na mga vintage ang design. Tapos, meron ako yung mga bulaklakin, may mga cartoon characters. Angel, mga ganyan. May Doraemon pa nga ako nun na na stationery. Kasi, super uso siya dati. At yun yung gustong-gusto kong kinokolekta. Tapos, yung mga, kasi ang eksena nun, padamihan kayo ng crayons eh. 'Di ba? Parang dati sobrang sobrang sikat mo sa classroom kapag meron kang more than 100 na crayons. Oo, yung Crayola mo, yung ganun kahaba yung lalagyan. Oo, yung mahaba siya nalalagyan. Yung hindi siya kasya sa normal na bag, dapat sa stroller na bag mo siya ilalagay. Ganon, yun yung mga little joys ko dati, ganyan, mangolekta ng mga colored markers, colored pencil. Iba't ibang kulay ng ballpen. Ibang kulay ng ballpen, ganyan. Tapos nung early, like before the pandemic, nauso yung mga washi-washi tape. Yan, kahit hindi ko naman siya ginagamit, kinukolekta ko lang siya. At ang ganda niya lang kasing tignan. Mga gano'n. Correct. Mga ganyan, nakaka-happy yun for me. Kaya ako talaga dati, bukod sa batang Jollibee, batang National Bookstore na talaga ako dati. Ganyan. Happy Very ako. Pa rin on team sa damit mo. Yes, on team pa rin siya. National Bookstore baka naman. Ay! Speaking of National Bookstore, Paper Cut Books is now an accredited vendor ng National Bookstore. So, ang pag-ibig ni Crayon will arrive. Wow! Yes! Will arrive in National Bookstore soon. Yes! Ayun. Bili na kayo sa National. Bili na kayo sa National. Ayun. Ang dami nagre-request niyan baka daw sa National pwedeng itinda. Ayan, ngayon, ito na, parating na siya. So, abang-abang lang kayo dyan, guys. Ayun, sobrang, talaga. Kahit hanggang ngayon kahit wala akong bibilin sa National. Correct. Yung makita mo lang sila doon na marami. Nakaka-happy. Nakaka-happy ang pag-kolekta ng school supplies talaga. True. Yung bibili ka ng lahat ng klase ng tape. Hindi mo naman gagamitin. Masking, scotch, double-sided. Meron kang puncher. Hindi naman na ngayon nagfa-fasten, gumagamit ng fastener. Oo, meron kang iba't ibang klaseng kulay ng staple wire. Oo, kahit hindi mo naman magagamit lahat. Yung tipong may stapler ka na, may staple wire ka, magpe-paper clip ka pa, ganun. Tapos iba-ibang klase, iba-ibang shape, ganyan. Nakaka-happy kasi talaga. Ewan ko sa iba, pero for me, nakaka-happy yun. Ako din, parang meron akong era na na kinokolekta ko lahat ng kulay ng highlighters. Oo, lahat ng kulay ng MyGel. Oo. Lahat ng variation ng colored pencils. Yun, nakaka-happy talaga siya ang mga school supplies. In fairness din naman. Kahit ngayon na meron ka ng adult money, na hindi mo naman siya, isipin mo yung highlighter, binili ko parang 7, isang bagsakan. Hindi naman ako nagbabasa ng
Wala ka na bang kailangan i-highlight? Wala naman ako kailangan i-highlight. Na tipong 7 kulay. Ano namang i-highlight mo doon? Hindi ka naman Oo, kasi uso na yan ngayon eh, di ba? Yung mga pack na highlighter, mga ganun. Dati kasi isa-isa lang yan binibenta, tas limited lang yung kulay. At saka nauso nga kasi ngayon na yung mga highlighters, hindi na siya yung neon na highlighters. Yung uso na ngayon yung mga pastel na kulay. Ganyan, oo. Very aesthetic yung mga highlighter. Very pabebe na ngayon. Dati parang rave yung mga highlighter namin. Talagang talaga. makikita mo siya sa dilim, ganun siya. Oo, kaya nakaka-happy din naman ng mga may pa-aesthetic na kayo ng mga kulay. Oo. Dati nung bata ako, alam ko, ang kinokolekta ko nun, yung mga angel na figurine. Naalala nyo ba yun? Oo, meron din ba kayong era na gano'n? Kasi merong time sa atin dati na bawat tindahan may ganun. May patinda silang ganun. Parang yun ang sinaunang action figure. True. Na pag nakompleto mo yung lahat ng angels, kung ano-anong posisyon na meron natutulog, merong nagtutugtog ng harp. Oo, meron nagbabasa. Oo, as in, tapos i-display mo yun, tapos ang dami ng angel. Nakukolektahin mo siya. Tapos naalala ko nun, dun sa bahay namin, dun sa tapat ng bahay namin, merong parang souvenir shop siya, parang pagbaga. small na general merchandise store. Tas doon ang daming mga angel na figurine. Yun ang sinaunang collection ng mga blind boxes. True. Parang sila Diba? yung dating blind boxes. Yun nga lang, hindi kita mo na sila naka-display doon. Tsaka less than, kaya masarap magkolekta nun kasi sobrang mura nun dati. Parang 100 lang ata siya. Hindi siya lalampas ng 150. Well, depende na lang siguro pag malaki siya. Depende sa laki. Pero yung basic na yung maliliit na collectible talaga Ganun lang siya. hindi siya lalampas ng 150. Kasi sobrang cute kasi din nila tignan pag madami. Tapos siya, yung babasagin siya na na figurine. Hindi ceramic eh. How do you call the other? Hindi siya ceramic eh. Ewan ko, basta babasagin siya. Yung, hindi mo siya, may mabigat na hindi mo siya pwedeng ibagsak. Ganon. Ayun ang isa sa mga little joys noon na ngayon naman parang ang hirap-hirap na nilang kasi ang hirap na rin kolektahin ng ganun. Kasi mahirap siyang linisin, number 1. True. Yung pag naalikabukan siya, nahirap siyang mga linisin. singit-singit. Naalala ko dati, pa yun binabathtub ko. Yung sa bathtub, pinupuno ko yung bathtub. Tapos doon ko sila nilulubog. Tapos itututbrushan mo sila. Kasi nga, yung nooks and crannies niya, kailangan malinis. Ma-reach mo. Tapos papatuyuin mo sila. Tapos, kasi sobrang detailed nun guys. Yung pagkaka-carve nila, sobrang detailed. Kaya kailangan, may mga singit-singit dun na talagang papasukan ng alikabok. Correct. True. Super intricate. Kaya, hindi siya kaya na punas-punas lang. True. Kailangan for the toothbrush at lubog sa bathtub talaga. Correct. Yun ang yun ang mga, bukod sa yung mga hobbies nga natin nun, na parang technically, parang little joy din yung mga hobby natin na gagawa tayo ng mga bracelet. Ganyan, yung gagawa ng cross-stitch. Nalala ko nun, yung cross-stitch, dinadayo pa namin. Kasi syempre wala pang online shop nun eh. True. Wala pang online shop. Tapos meron parang lugar dun sa area namin na kailangan mo siyang dayuhin. Tapos nandun lahat ng DMC threads. True. Diba sa Signal? So, tapat siya ng school. Tapos yun, dinadayo pa namin yun. Tapos tsaka kami pumipili ng mga numbers na kailangan namin na threads. Ayun ang Tapos doon kami, magsisession lang kami, magko-cross-stitch kami, maghapon. Lalo pag summer, yan ang ginagawa. Pag walang pasok. Pag walang school, ganon. Tapos nung nauso yung text tsaka pogs, ayan talaga, isa pa yan. Ang kinokolekta ko nun dati, natatandaan ako, meron akong isang parang toolbox na siya yung kalaki, na puro text at pogs lang yun. Tapos ang design nun, either Ghost Fighter or Dragon Ball. Yun, yung kasi yung uso dati. So, grabe talaga. Kung naitago ko lang yun, pwede ko siguro siyang i-frame na malaki na siya, na para siyang collage ng iba-ibang text. Ang ganda sana nun, kaso hindi na wala na siya hindi siguro. na siya na-survive o hindi na siya, nakalimutan ko na kung ano nangyari sa kanya. Basta isang araw, nakalimutan ko na lang siya, tapos hindi ko na nabalikan, ganun. Pero ngayon yata, may nakikita ako sa minsan nag-check ako sa Shopee, kung meron nagbebenta ng text, meron. Hindi, na siya, parang
hobby na siya talaga ng mga select na Oo, mga as in, groups. for collection na lang siya. Hindi siya Parang- katulad nung nilalaro namin na ginaganon Oh, namin may yung mga text. enthusiast na nagda-download, Bumibili nagko-collect, talaga. nagko-collect ng mga text. ganon. Ayan, text, Pogs, Jolens, yan yung mga... Jolens, yung mga Jackstone. Jackstone, ganyan. Pagandahan pa kami ng bola nun sa Jackstone, Oo. di ba? Merong bola ng Jackstone na talagang marble pa yung itsura Oo, niya, ganyan. correct. Kaya yung mga little joys dati. Nung mga time na wala pang iPad, wala Ayan. kaming YouTube Walang nun internet. eh. As in, wala kaming paraan nun para i-entertain yung mga sarili namin. Kundi, yun nga, maglaro ng maglaro ng maglaro mga talaga. ganyang physical games. physical games. Ganyan. Oh. Tapos yun nga yung mga kolekta ng mga you will do with your hands. Yung mga mga gagawa ka ng mga ganyan. cross-stitch, mga bracelet, gano'n. Mm-mm. Merong time na kalahati ng kamay mo may bracelet. Kasi gawa ka ng gawa, wala ka namang pagbibigyan. Oo. Diba? So, ikaw lang lahat ang susuot. Diba? Kasi parang meron din kasing, merong inherent joy na pag nakita mo yung finished product ng ikaw mismo yung gumawa. Correct. Ganyan. Kasi nung meron pa tayong isang era nun na yung ginagawa nating bracelet, yung meron siyang weaving plate. Oo. Naalala mo? Correct. Ayan. May tawag dun eh. I think it's a Japanese word na kumi something na yun yung technique nung paggawa nung nung bracelet, ganyan. Meron siyang weaving plate. Tapos iba-iba pa yun. Meron yung circular na braid, merong square braid, ganyan. Sobrang nakaka-happy kasi siya, bukod sa natuto ka ng bagong technique ng paggawa ng bracelet, yun kasi may freedom ka paano mo aanuhin yung mga combinations. Tapos nakaka-excite makita yung finished product. Kasi yung mga ganong hobby items dati, meron siyang handbook na kasama na mini handbook, 'di ba? Oo. Na kung paano mo gagamitin yung weaving plate, tas yung mga design na pwede yung maano. May mga pa nga yan eh, may mga pangalan yung mga design. Like, kunyari, Oo. mga zodiac. Ganyan, meron silang zodiac series, may flower series, Oo. ganyan. Mga birthstone series, ganyan. Nakakatuwa. So, ayun yung ginagawa namin noon na Yan ang mga katulad pampasaya ngayon na namin wala, noon. na puro gadget na. Oo, and everything nasa phone or nasa tablet, Oo. ganyan. Kami noon more on mga physical, mga physical hobbies, ganyan. Oo. Ano pa Tapos, mga little joy namin noon? Ay, naalala ko, kasi sobrang core memory sa akin nung time na yon, nauso na yung may computer na, may internet na. Sobrang core memory kasi sa akin ng Ragnarok. True, same, sobrang same. core memory niya sa akin na parang kaming tatlong magkakapatid, we bonded over that game. True. Na pati yung mga pinsan namin, si Jepoy. Si Jepoy yan, kasi Shout kalaro out. namin. Shoutout sa'yo, Jeff. Kalaro namin yan sa bahay. Tapos, merong time nun na, merong era na, meron na kaming sari-sariling, kasi dati, isa lang yung computer namin. Oo, tapos share kami. Tapos share kami sa computer na yon. Tapos syempre, kung maglalaro kayo, hindi kayo pwedeng sabay-sabay. Tapos merong time na halos lahat na kami, may sarili-sarili na kaming PC. Tapos naglalaro kami ng Ragnarok. Tapos sobrang, niya sa akin, core memory talaga sa akin ng Ragnarok. Kasi syempre, kami ni ate, lang kami doon eh. I'm just a girl in the world. Pretty lang kami sa Ragnarok. Pretty lang kami. Syempre, yung pipiliin namin character, yung maganda yung buhok. Maganda yung damit. Tas yung job na support lang, heal, ganyan. Pero si kuya, talaga, play to win talaga siya noon. As in, siya, alam niya yung, basta yung mga combination kasi ng yung mga strategy ng laro. Silang dalawa actually ni Jeff yung ganon. Sila yung sumasali ng mga siege, ganyan, mga PvP. Kami tawag nga dun sa guild. Mga guild, ganyan. Yan. Pero kami ni ate. Pretty lang kami Pretty lang kami doon na kami, parang yung mga hindi na ginagamit na mga equipment ni kuya. Yun. Binibigay niya sa amin. Tapos yun yung namin. Tapos kaming dalawa ni ate yung, meron ko time kasi doon na naging private server na yung Ragnarok eh. Wala nang public server. Tapos kami ni ate para kaming nagmumulikta kami ng mga cute-cute na hat.
Tapos happy na kami doon. Happy na kami doon. Yung kahit hindi naman strong yung character Oo, namin. hindi siya hindi siya talaga pang laban na character, Oo. ganyan. Hindi mo siya, talagang hindi kami nandun para mag-level up. Nandun kami Oo. para literal maglaro lang talaga, ganyan. Totoo. Gumawa ng mga headgear, Oo, gano'n. nangongolekta kami ng mga headgear, yung magandang mga O, may mga costumes, may costume ganyan. pa eh. O, nung private server, May nagka-costumes na eh. costume na eh. Ayan, kolekta lang kami ng mga costumes, gano'n. Minsan nga, nagko-cooking pa kami doon, di ba? Oo. Mga ganyan. Nakaka-happy yung parang kasi lalo na ako kapag meron akong game na nagustuhan, hindi ko na siya like kapag masyado na siyang technical. True. Parang gusto ko lang, kunyari yung game is magfa-farming ka. Okay, sige, magtatanim ako dyan. Pero kapag sinamahan mo na hindi ka pwede magtanim ng ganito kasi mabubulok siya. Hindi na siya happy for me. Gusto ko lang magtanim ng doon, ng mga wheat, gano'n. Tapos mag-aalaga ako ng baboy, Farm bill yun. Oo, kahit yung goal ng game is parang kunyari mayroon ka ma-defeat. Like for example, yung Minecraft. Yung Minecraft kasi siya, mukha lang siyang pangbatang game pero hindi, it's a very competitive game and strategic game talaga siya. And meron siyang end goal na meron kang kailangang talunin na dragon para matapos mo yung game basically. Okay. Wala, nag-aalaga lang ako ng baboy. So basically, ginawa mo siyang farm bill. Oo, nag-aalaga ako ng baboy, ng baka. Tapos nagtatayo ako ng bahay ko. Oo, na cute-cute. Ganun yung ginagawa ko. And na siya, happy na ako doon. Happy na ako sa mga ganun. Kasi nga, ewan ko, pag masyado na siyang komplikado, hindi ko na siya na-enjoy. Kaya, ayun, mababaw lang ang kaligayahan namin. Kaya nagkasundo kami ni ate. Merong time na, uy, mag-hunt tayo. Pero yung hunt namin, lang naman, panggawa ng headdress. Oo. Tapos yung headgear na yun, hindi pa siya protective. And anyway, pretty lang siya. As in, lang siya, decorative. Decorative lang siya. Hindi siya yung hindi siya pang armor talaga. Oo, kaya hindi kami mga hardcore talaga gamers. Nandun lang kami para magpa-pretty. So, sinasabi pa namin nun mag-hunt kami, pero ang totoo nun yung yung isang creature lang na mahaba yung buhay yung kailangan namin patayin kasi yung loot kailangan dun sa headgear. Oo, totoo. Tapos pa yan siya, syempre si kuya, siya, alam niya kung ano yung mga importanteng loot eh. Oo, true. So, si kuya, ang pinupulot lang niya, yung mga loot na importante. Si ate, lahat yan. Auto-loot all ako eh. Lahat yan, nilulot niyan as in. Nilulot ko lahat. Tapos kapag pag puno na siya, tsaka ako magbebenta sa NPC, ganyan. Tapos, sasabihin ng mga, yung mga talagang hardcore gamer, bakit ibebenta mo pa yan? Negligible lang naman yung amount yan, sobrang konti. Ilan lang ba yan? 5 cents lang yan pag binenta mo, diba? Pero para sa akin, seni pa rin yun. Totoo. Seni pa rin yun. Bakit ba kahit 1 seni lang yan eh? Kaya talagang I'm just a girl lang talaga kami doon sa Ragnarok. Pretty lang. Lalo nung public server pa yun kasi syempre nung public server as in talagang competitive yung mga tao. Kami wala kami pa. Walang pakialam. Doon lang kami para. Minsan nga chinachat ko pa yun si kuya pengin pera. Pengin seni. Kasi yung mga kalaro ni kuya sa sa computer shop, hinihingan ko rin ng seni. Tapos ang tawag doon yung itatank nila ako. Yung parang pa-level up. Para magpa-level up. Oh my God. Yan ang mga laro namin nung nauso yung mga video games. Parang yun yung yun yung games. first yun yung first parang taste ng, ewan ko kung sa Pilipinas ba or sa atin lang ng parang multiplayer na Multiplayer. online RPG, role o RPG, ganyan. Parang yun yata ang first, yung Ragnarok. Meron na rin na iba. Before Ragnarok. Oo, I think so. Pero yun kasi talaga yung super na-enjoy namin. Kasi talaga siya, bukod sa maganda yung game, at saka ang kasi nun yung world building nun ang ganda din eh. Correct. Na based on a lot of mythology na galing sa iba-ibang Ang ganda ang nakakatuwa kasi talaga siya, ganyan. Lalo na kung gusto mo pretty ka lang doon, ganyan. Laro-laro ka lang. Laro ka lang. As in laro, not to compete, not to be the strongest, ganyan. Yung as in relax ka lang na maglalaro ka lang talaga. Enjoy talaga. True. Alam mo nung time na nung private server na ganyan. Tapos na-discover ko yung part ng Ragnarok na may cooking, ganyan. Meron akong separate Excel file na merong cooking ingredient. Totoo. Tapos parang
okay, sa isang weekend na to, magfa-farm ako ng ganitong ingredients, para ganyan. Tapos ang ginagawa ko kasi nun, yung mga foods na yun, power-ups kasi yun eh. So, binibili sila ng mga player na competitive, ganyan, pampataas ng, pamboost ng diba? So taga-ano ka lang, taga-gawa ka, tapos Taga- binibenta mo. Oo, binibenta ko siya. Tapos sila nun, bongga sila bumili. As in, umaabot ng minsan yung mga plus 20 na foods, binibili nila ng more than 500M, ganyan. Basta depende. Talaga? Depende sa power-ups. Sa Zenny hindi peso. Ah, Zenny, ganyan. Tapos merong willing doon, bibigyan kanya ng 1 billion na Zenny, ganyan. Basta, kailangan ko ng 20 na ganito, ganyan. Ganun. Kasi parang merong time na sumikat ako sa vending harbor. Kasi ako lagi yung vendor doon na ang dami kong power-ups, ang dami kong mga Kasi foods. nagluluto ka lang. Kasi nagluluto lang talaga ako. Ang binibenta ko doon, either pagkain or headgear. Yung mga headgear na ginagawa natin, ganyan, mga costume, ganun. Tapos ayun, yung parang siguro dahil madalis nila akong nakikita doon, ganyan, pinipm na nila ako, meron po kayong ganitong foods, ganyan. Tapos merong isang nag-PM sa akin, bigyan kita 1 billion Zenny, tapos i-build mo tong mga pagkain na to. Yun, talagang tinrabaho ko talaga yun for 1 billion Zenny, girl. As in, talagang sobrang tuwan-tuwa ako doon kasi parang feeling ko nagka-purpose yung buhay ko. Kahit ano ka lang doon, no? Kahit pretty-pretty ka lang. Kahit pretty-pretty ka lang doon. At least parang naging master chef ako noon ng isang high level na player, ganyan. Nakakatawa. Meron pa bang Ragnarok ngayon? Yung server natin nagsara na, yung limit, wala na siya. Tinry kong maglaro wala nang tao doon sa As in, nung nag-appear yung character ko, wala nang iba. Mga NPC na lang, so wala na. Hindi ko alam kung ano nangyari, basta nagsara na siya. Okay. Tapos, ayun, naghahanap nga ako ng bagong server. online server. So, kung meron kayo alam na yung old school Ragnarok, guys, yung old school, yung sa PC nilalaro talaga. Mas gusto ko yun kaysa yung mobile. Gusto ko talaga yung sa PC. Kung may alam kayo, comment nyo dyan. Kasi nakakamiss maglaro. Nakakamiss maglaro. Magluluto-luto lang din ulit kami doon. Luto-luto, gawa-gawa ng costume. Oo. Ganyan. So, yan ang mga pinagagawa namin noon. Pero syempre ngayong, trentahin na, adult na, iba na ang mga little joys natin. Kasi syempre ngayon, sabi ko nga kanina, madali kaming mainis, pero madali rin kaming ma-happy sa mga maliliit na bagay. Anong example mo ng adulting little joys? Ang example ko dyan, yung ilulublob ko yung paa ko sa maligam-gam na tubig na may asin after a very long day of standing. Kasi sobrang sarap nun, as in, grabe talaga. Meron pa kang mga nag-a-advise na dapat meron kang certain kind of salt na ginagamit. Epsom salt. Epsom dapat para daw relaxing. Ako talaga masaya na ako sa table salt. Yung salt na nandito sa bahay. Kasi pero at least iodized, ganyan. Yung kaysa Well, minsan talaga pag walang no choice, talaga yung rock salt talaga yung nilalagay ko, girl. As in, kasi ang habol ko doon yung sensation ng nung maligam-gam na tubig na kasi yung salts doon, I think, well, at least sa rock salt, yung siguro mapapatay niya yung mga bakterya sa paa mo kasi salt yun ganyan. Yung sa Epsom, hindi ko alam kung may relaxing properties ba yun. Alam. Basta ganyan, basta sabi nila dapat Epsom daw pag maglulubog ka ng paa. Basta akong habol ko lang doon yung ligam-gam kasi lalo ako sa trabaho ko ngayon, parang required ako na nakatayo ako lagi sa harap ng klase, ganyan. So, ayun, yun siya. Tapos pag pag yung long commute na, especially pag sobrang traffic, tas ang tagal mong nakatayo sa pila, hindi ang sakit nun sa paa, diba? Ayun, yun talaga yung the best feeling pag uuwi ka, tas yan. Ang kadugtong niyan yung yung magtatanggal ka ng bra. Pag uwi mo. True. Correct. Yung may pa yun, yung may kilig, yung may ganun pa. Pag tinanggal mo yun. Kasi grabe naman ang buong araw. Lalo pag buong araw na very restricted yung mo. True. Yan, little joy yan. Yung mag-aano ka. Taking a long shower. Talaga ba? Little joy sa akin yun. Yung, lalo kapag yung ang init, yung galing ka sa mainit, yung ang lagkit, tas natuyuan ka ng pawis, ganon. So uwi ka, tas maliligo ka. Tapos malamig na tubig, no? Ayoko ng hot. Ayoko ng hot na shower. Kaya dun sa bahay ko ngayon, wala akong heater. Kasi hindi ko siya type. Mas gusto ko talaga yung malamig na malamig. Cold. Cold na na shower.
Bukod Tas sa, yung alam mo, na-realize ko rin yan. Kasi dati ako pag malamig, nagpapainit talaga ako ng tubig. Pero nung sinabi mo nga na, parang na-share mo sa akin, ang sarap ko yung maligo ng malamig na tubig. Ganyan. Totoo. Which na-realize ko yung value niyan kasi malakas siyang makagising eh. Makagising. Totoo. Bukod sa super refreshing, lalo kasi dito sa Pilipinas mainit, 'di ba? Bukod sa refreshing, malakas makagising kaya hindi na ako Oo, guys, try nyo. papainit ng tubig. Try nyo. Tas yung yung sa shower, yung gumaganon lang yung tubig sa mukha mo. Ang sarap niya. Can't relate, wala kaming shower, de tabo lang kami Nakaganon dito. ka lang dun. Tapos meron pa nga yung gagapang yung mo, yung goosebumps mo. Yung pag yung unang hit nung lamig. True. Yan, Little Joy. Lalo kapag galing ka sa yung malagkit, yung na activity, take ka ng mga ganun na na ligo. Ako talaga naliligo ako ng ganun. Pag galing ako sa commute na ang dami kong nadikitan. Oo, So for the entire oo. journey, ganun. Tapos papasok ka sa sa kwarto na may aircon. Oh, true. Grabe, ang sarap. Ang sarap, pero ang lakas din. Sa mga trentahin nyo na tita, ang lakas din makatrangkaso nun pag hindi ka nag-iingat. Pero True. hindi, ang saya nun. Ang saya nun pag yung bagong ligo ka, tapos papasok ka sa malamig na malamig. Bagong ligo. Pag bagong ligo ka, after Okay, mong maligo. akala ko yung galing ka sa labas na pawis ka, tapos Hindi. pupunta ka sa aircon. Okay, hindi After pala. mong maligo, After mong maligo, tapos papasok ka sa pasok ka may sa aircon. malamig na room na Yes. na may aircon. Sarap. Grabe. Joy. Tapos Joy. isa rin sa mga sa mga little joy ko, as a person na, siya ako na yung nagbabayad ng meral ko. Yung pag umuulan, Mhm. yung pag malakas yung ulan, tas naka-aircon ka. Ayan. Truth. Hindi ko, akala ko ako lang yun, yung nai-enjoy ko yung, yung pag umuulan, tas naka-aircon. Ako gusto ko din yun. Oo, tapos yung nakaganon ka ng comforter. Grabe. Sarap. Yun talaga ang mga little joys. Oo, tapos nakaganon ka ng comforter, tapos yung bedsheet mo, kakalinis lang, bagong laba, bagong linis yung kwarto mo, shucks, ang sarap. Bagong vacuum yung kwarto mo. Bagong vacuum yung kama mo, ganyan. Oo, tapos yung lahat ng furnitures mo, pinunasan mo. True. Grabe. Ngayon ang mga little joy na talaga yan. Oo. Bukod dyan, yung pag nakita mo yung lahat ng spices mo na kompleto. Oo. Well, ako kasi hindi ako nagluluto eh. So, hindi ako ang nagkikip ng kusina namin dito si mama kasi Si mama. talaga. Hindi, dun Oo. sa... Siya kasi may sarili na siyang place. Doon kasi sa bahay namin, as in, ang kinukumpleto mo na ngayon yung McCormick na may spices na ka ng spices. Yun na ang mo, collectible mo. Hindi ka naman natutuyuan ng ganun. Prone sa tuyo yun eh. Hindi naman. Yung Hindi titigas. naman. Hindi naman. Kasi nagagamit nga. Nagagamit Okay. naman din. So yun. Tapos yung yung pag bagong grocery ka, tapos True. yung mga lalagyan mo ng toyo, suka, puno na ulit. Oo, alam mo, hindi ako nagaganyan kasi nga hindi nga ako yung nagbe-maintain ng kusina. Pero ang little joy sa akin yung manood ng mga mini vlog na ganyan. Yung mga restocking. Oo, mga restocking Oo. yan. Para sabi ko, ang saya. Ang saya. Ganyan. Kahit hindi ko siya ginagawa sa sarili kong buhay, masaya na napapanood ko siya. Ang saya niyang gawin, masakit lang siya sa bulsa. True. Kasi like yung mga napapanood nyo online, yung mga nagsastock ng Yakult, Oo. ganun, nagsastock Napakarami. na napakadami. Minsan nga nagagalit pa sa akin si Kit kasi yung Yakult na expire lang for the experience lang ng restock. Para makapag-restock ka lang ng marami. Pero nakaka-happy talaga siya pag yung Hmm. makikita mo yung yung lalagyan True. mo ng detergent, lalagyan mo ng Sondrox, puno. True. Uy, nakakatuwa siya. Ah. Lalo pag yung tas yung CR na bagong linis. Yan. Talaga ang mga little joys natin na sa bahay. Kasi wala nang ibang, tulad sa akin, wala nang ibang gagawa nun. Kami lang ang gagawa. So, ayan, nakaka-enjoy siyang Nakaka-enjoy din. Parang yan yung enjoyable side ng adulting na Oo. Lalo kapag pag yung pag mine-maintain mo yung sarili mong house na, kasi wala nang ibang gagawa nun for you eh. So, True. kayo na lang talaga. At saka kasi, ang maganda pag may sarili kang place, parang ikaw yung masusunod kung nasaan yung mga bagay-bagay, ganyan. Ikaw ang masusunod sa design, ganyan. Correct. Mga gano'n, nakakatuwa, ganyan. Oo.
Ano pa ang Ayun. mga ano natin? Ako meron akong isang little joy nung bata ako na dala-dala ko hanggang ngayon, which is yung pangongolekta ng libro. Ganyan. Oo. Ang joy ko na ngayon sa libro is kapag nakakumpleto ako ng series. Both bili and basa. Ganyan. Mm. Kasi syempre, lagi namin sinasabi, mga pagod na kami. So, yung mga leisure na yan, talagang sobrang time limited na lang talaga yung mga yan. As in, Mm. isisingit mo na lang talaga sila sa schedule mo para magawa mo sila, ganyan. Tapos recently kasi, meron akong nabiling book na sa book sale ko lang siya nakita. As in, kaya ko lang siya binili kasi maganda yung cover. Mm. Hindi yun yung excited ako minsan na bibili ako ng libro. Maganda lang kasi, nagandahan lang ako. Tapos pag nagandahan ako sa synopsis, yung summary ng kwento doon sa likod sa back cover nung libro. Ayan, sabi ko, ay parang ang interesting nito. Nakakwento ko yata to sa'yo yung siya. Riley Jenson series. Matagal na to Riley Jenson series. Tas siya, ang bida doon, si Riley ay half vampire, half werewolf. Yan, nakwento ko na to sa yung pahapyaw, ganyan. Tapos yun ko lang siya, yung unang book ng series na yun, it's a 9-book series na Grabe, 9. 9-book series from early 2000s, ganyan, yung niya, yung pagka-publish sa kanya. Tapos na curious lang ako dun sa sa synopsis niya kasi paranormal romance, tas urban yung setting niya. Parang city sila, hindi siya yung mga paranormal yung mga old vampires, hindi sila ganun. As in, nasa city sila na yung mundo nila is normal doon yung mga non-human like vampires, werewolves, ganyan, may shapeshifters, iba-iba sila. Tas yun yung mundo na coexisting sila with humans, tas mayroong mga laws na nag-govern sa kanila. So, ang interesting, sabi ko kasi wala pa akong na-encounter na ganun. Kasi sa mga na-encounter ko, either nagtatago lagi yung mga werewolves, yung mga vampires, ganyan, or sila yung ruling class dun sa mundo na yun. Pero dito, coexisting humans and tas meron lang mga laws na dapat nag-govern sa kanila, ganyan. Siya yung unang book sa series. Tapos nung nabili ko siya, is mag-isa lang siya, ganyan. Tapos nung nabasa ko, ang ganda naman nito, ganyan. Nagustuhan ko yung personality ng main character, nagustuhan ko yung pagkakasulat, ganyan. Tapos hinanap ko yung book 2 to 9. Hindi ko siya mahanap sa mga book sale. As in, kasi luma na talaga siya, ganyan. Tapos, nakita ko na may nagbebenta ng buong set, yung 9 books, sa Shopee for 700 pesos. Binili ko talaga siya, as in, lang siya Parang ang tagal niya na dun, tapos walang bumibili. Tapos, galing pang Davao yun, yung set na yun. Sabi ko, binili ko talaga. Yan. Tapos, ayun, ang ganda yung tignan. Although, yung niya is luma na. Ang ganda yung tignan pag magkakatabi. Kasi ang ganda ng color scheme na pagdating sa dulo, ganyan. Tapos pare-pare sila ng size. Yun talaga yung pag book lover ka. Yun yung sa mga Little Joy na yung mga libro sa series, pare-pares ng itsura. Yung nabili mo, ganyan. So, ang ganda talaga ng nabili ko kasi, yung kamukha niya yung pagkaka-layout dun sa unang box. Tapos, nakompleto ko siya. Recently, natapos ko siya. Ang ganda. Ang ganda ng series na yun. Kaso lang masyado siyang ambitious para maging TV show. Kasi sobrang talaga, high. Yung pagka-fantasy niya is very, matrabaho yun kung gagawin mong real life. Ganyan. Ayun talaga, isa yun sa mga Little Joys na makukompleto mo yung isang series. Tapos, ang ganda nung libro kasi magkakapares sila ng itsura, ganyan. Yung kahit hindi mo sila nabili ng one shot. Kasi ngayon para makabuo ka ng series na pare-pares yung itsura, kailangan bilhin mo siya ng set na, Set 'di ba? na talaga. Yung box na siya, ganyan. Ito kasi since matagal na siya, talagang na-lock out din ako dun sa sa Shopee post na yun na binebenta niya yung buong series niya. Ayun. Yung mga pagkolekta ng mga bagay with adult money, no? Oo, true. Iba Ayun talaga pag may adult money ka. Correct. Kasi ako ang ganyan ko, Naruto Naruto. As discussed no? As mentioned dun sa previous na na episode, collector ako ng, hindi naman ako hardcore collector. Kasi din ako parang, meron times na, parang hindi ko ma-justify kung gaano siya kamahal. Kasi lalo na ngayon, yung mga collector's item talaga. Mahal talaga pag collector's talaga item. nila, as in. Tapos, parang nilimit ko lang yung sarili ko. Kasi yun rabbit hole yun Pag inopen nagsimula ka. Pag nag-dive ka doon, wala na there's no going out talaga. So, ang sabi ko lang sa sarili ko, okay, sige, magko-collect ako. Pero ang i-collect ko lang, si Naruto mismo. Si Naruto lang. So, lahat lang ng si Naruto na iba-ibang variation niya, siya lang ang i-collect ko.
Kasi pag nagpunta na ako dun sa iba, wala na. Wala na talaga yun. Parang mauubos na talaga yung pera ko dun. And then, binibili ko lang siya kapag, yung pag may extra money ako, gano'n. Tapos pag natsyempohan ko siya na mura, gano'n, bibilin ko. Pero, nakaka-happy talaga siya. Lalo nung nakumpleto ko yung Funko Oh, ang ni ganda. Naruto. Grabe talaga yung ano ko, na kinakausap ko sila. Hi, 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 hi. Kasi ang dami nilang Naruto. Nag-good morning ka sa kanila. Good morning, good morning. Lahat ng Naruto. Mag-good morning ka. Nakita ko nga yun. Ang cute nga. Grabe, sobra. Tapos nung, di ba nakompleto ko na yung Funko na na line. Parang ayoko talagang mag-venture into yung mismong action figure talaga. Yung mukha talaga siyang Naruto. Kasi yung Funko parang ano siya mukhang parang cartoonized na Naruto. Tapos parang meron akong nakita parang meron na kasi akong sinalihan na group na mga Naruto collectors sila. Tapos merong isa doon na collector na i-give up niya na yung collection niya. Quitting so, parang sale. magkukwit na siya. Tapos, grabe, parang 7 ata na Naruto yung nabili ko sa kanya. Na action figure siya talaga. So ibig sabihin, nadagdagan na yung ano mo doon? Oo, as in action, nag-venture nice. na ako into action figure na talaga na mga Naruto. Tapos, grabe. Nakaka-happy talaga silang tignan. As in, pag nadadown ako, nakikita ko si Naruto, oh my God. Nung na-down si Naruto, hindi siya nag-give up. Naging Hokage siya. True! Ayan talaga. Diba? Alam mo, I wish na nakaka-relate ako doon sa enthusiasm niya about Naruto. Hindi ko pa kasi napapanood yung Naruto ng buo talaga. So, I have yet to watch. Ganyan, talaga, sobrang idol ko talaga si Naruto. To the point na iniiyakan ko siya. As in, yung character development niya, naiiyak ako. As in, sobrang napaproud ako. Grabe. Grabe yung pinagdaanan ni Naruto. Kaya sobrang wala akong pakialam kapag parang ginajudge nila ako about me collecting yung mga Naruto nga. Pakialam nyo. Napapasaya nga ako nung mga binibili ko yung mga ganun. Tsaka pera nyo ba? Oo, totoo. Di naman Tsaka maging happy na lang kayo for me. Kasi nga, grabe talaga, nakaka-happy talaga siya as in, pag titignan ko siya, tapos yung... Binalan mo na ba ng acrylic box na may Yes! ilaw? Oh my God! Oh my I want God, to yes. see. Tapos na-appreciate ko din yung mga tao na na meron akong mga direct report or mga staff na binibigyan nila ako ng Naruto. Nakaka-happy cutie. talaga. Parang 2 tao na yung nagbigay sa akin nung Naruto na Funko. Tapos, yung isa doon, si Beryl. Oh my God, Beryl, kung nakikinig ka, hello sa'yo, shoutout sa'yo. Sobrang na-appreciate ko siya kasi parang nung Christmas party, ako yung nabunot niya. Parang sa exchange gift, ako yung nabunot niya. Tapos, ang wishlist ko lang is yung acrylic box. Yung lalagyan. box, yung lalagyan. Tapos, kasama nung regalo niya sa akin, binigyan na ako ng Naruto. Tapos, kunento niya sa akin na in-stock niya pa ako para malaman niya ano yung Funko Pop na wala pa ako. Nakaka-happy talaga. I love those people na thoughtful magbigay ng regalo. Sobrang natouch ako doon. As in, at saka hindi siya, parang bagong pasok lang ako doon sa team na yon. Parang hindi talaga siya part ng team ko. Pero sobrang na-appreciate ko talaga siya na, nakakatuwa. True. Na meron siyang kasamang and the fact na meron siyang intelligence gathering na in-stock ka pa, yun yung yun yung nakaka-touch True, talaga. kasi syempre ayaw din naman niya masayang na parang duplicate yung binigay niya sa akin. Pero yun, nakaka-happy talagang mag-collect. Kaya, parang lagi kong kasi hindi naman ako yung for the bili na lang yung bili-bili lagi. Parang justify ko rin na masyadong mahal. Number 1, masyadong mahal. Like, kung pera lang din naman, parang kaya ko naman sigurong bumili. Kasi, grabe talaga, muntik na akong bumili yung matangkad yung kalahating tao, ganun katangkad. Sabi ko, saan ko naman inalalagay yung ganun kalaking Naruto? Alam mo naman, doon siya sa doorstep ko. Welcome! Nandun si Naruto. May taga-welcome yung mga bisita ko, di ba? Wini-welcome sila ni Naruto. Pero ayun, parang lang talaga. Kunyari, may gusto ko i-reward yung sarili ko. Bili nga ako ng Naruto. Parang deserve ko ng Naruto. Diba? May responsible spending pa rin dito sa na to. Pero sobrang nakaka-happy niya. Lalo na nung pag tinitignan ko siya kung gaano siya nag-grow.
yung collection mo. Mm. Like, siguro sa'yo, yung ganun mo yung books mo. True. Yung Sa pag nakikita mo books. yung books mo, ay, ang dami na Yes. nila. Mm. Samantalang dati hindi ako makabili. True. Yung, diba? Oo, yun yung feeling na gano'n. True. Sabi ko nga nun, parang dati, parang sobrang ko pa, parang nanghihinayang pa ako dun sa 700 pesos na isang Funko Pop na peraso. Tapos, hindi ko siya mabili-bili na parang gusto ko pang mag-result into bumili ng fake. Ganun, kasi para lang makuha ko siya. Pero, ngayon, di ba, may pambili ka na, may adult money ka na, and then, nare-reward mo nga yung sarili mo, kasi natutuwa ka nga na meron kang, nakikita mo sila, naka-display sila doon, bukod sa mga spices ko. Diba? Meron akong Naruto. Nakaka-happy talaga yung mga ganun. Lalo na pag ganyan, yung meron kang kino-collect, yung meron kang goal, na makumpleto mo sila, makuha mo yung lahat ng Siguro ganun din yung feeling ng mga nagba-blind box. Yan. Kasi very uso ngayon yung blind box Kaya pag nakuha mo na out of swerte lang talaga na nakumpleto mo lahat, nakaka-happy talaga siya. Kaya yung mga ngayon, mga millennials and mga adults ngayon, yan ang hilig-hilig yan ang ginagawa nila. Ang hilig-hilig sa blind box. Kaya ang dami ko nakikita mga millennial na content creator, yung mga nasa background nila, yung may mga acrylic box na ang daming laruan. Dati hindi ko gets kung saan galing yun. Yung pala yung mga blind boxes. Oo, diba? Inopen natin last time. Kasi recently ko lang nalaman yung idea ng blind box talaga. Ganyan. Kasi hindi naman ako wala kasi talaga technologically challenged tita talaga ako. Wala akong alam sa uso unless sabihin mo sa akin kung ano meron, ganyan. So siya nga, si Paula nga ang nag-introduce sa akin sa blind box, ganyan. Which is ngayon natutuwa na rin ako na parang ang cute nito pag pinakompleto mo tapos i-display mo, ganyan. Totoo. So ang goal ko na rin ngayon ay magkaroon ng acrylic box na may light, tapos pupunuin ko yun ng mga blind box items. Blind box. Nakaka-happy talaga siya. True. Tapos na-imagine ko na parang ang ganda nun sa home library ko, sa aking future home library na ilalagay mo. Alam mo, bagay sa'yo yung mga Smisky. I-search mo sila. Mga green sila na maliliit na tao. Smisky? Smisky. I-search mo. Pero medyo mahal din yun. Pero glow in the dark sila. ng mga tao. Maliliit na tao sila. Cute-cute nila. Alam mo, din parang, ayoko nga kasi talagang mag-dive into that rabbit hole kasi talaga. Kasi nga, pag ka talaga, ma-addict ka talaga, as in. Pero meron kang makikita na, grabe yung daming Smisky. Nakakatuwa. Para sila maliit ng mga tao na, ang dami-dami nila. Nakaka-happy talaga. Ayun ang mga, bukod sa pag-heal ng inner child talaga, parang yun nga, para sa akin, parang reward ko yun sa sarili ko kapag nakakabili ako ng Naruto talaga. At saka naman yun, it's your hard-earned money naman. So, diba, you get to spend it however you want, ganyan. True. Tsaka kasi diba yung mga collectors ngayon, parang, kahit kasi yung box may may value kasi yun Yung kapag never mo siyang nilabas dun sa box, mas mataas yung value niya. Yung resell price? Yung resell value niya. Tapos kapag walang dent yung box, yung as in may mga ganun. Pero kung wala akong paki, tinatapon ko yung box. Tapos pag tinatapon nila, sinasabi nila sa akin, ba't mo tinatapon? Mas malaki yung value pag nasa box. Bakit ko sila ibibenta? Hindi ko sila ibibenta talaga forever and ever. Kahit sa talagang pretty lang din. Pati sa pag-collecta ng mga ganyan. Hindi siya para Yung iba kasi, we understand na yung ibang mga nagko-collect, ang goal talaga is to resell, ganyan, in the future, ganyan. Gagawin nilang parang sort of business. Pero kasi sa aming mga talaga, mga pretty, gusto lang namin ng pretty things talaga, ganyan. Valuable siya sa amin as long as nandun sila sa presence namin. True. At saka ang hirap naman nung nakabox lang si Naruto, baka di siya makahinga. Diba? Kaya gusto ko talaga tinatanggal sila sa box. Para talaga. Tapos yun nga, mag-good morning ako sa kanila. Morning. Lahat sila. Lahat ng Funko Pop, mag-good morning ka sa kanila. Nakakatuwa. Ay, ng mga little joy ko ngayon bukod sa mga, lahat ng mga restocking sa bahay. Little joy. Ano pang little joy natin? Pag walang traffic, yan. Pag pauwi ka, papunta ka sa office. Pag walang traffic ng regular day. Kasi holiday given, walang traffic. True. Pag regular day, tas ang luwag ng kalsada, kaka-happy. Kaka-happy yan. Yung hindi ka na traffic papasok sa office. True. Hindi ka na traffic pa uwi sa bahay nyo.
Meron akong isang weird na little joy na ewan ko kung ginagawa nyo to. Yung pumapasok ako sa Daiso or sa Japan Home Center, pero wala akong bibilin. Wala bibilin. Titingin lang ako. True. Ayan. Daiso, Nakaka-happy. Japan Home Center, Miniso, yan. True. Actually, Yung hindi ko window shopping. hindi ko kailangan bumili. Basta makakita lang ako ng maraming bagay. Alam mo, little joy nga rin ngayon ng mag-grocery. Actually naman. Ako talagang, joy ko talaga ang mag-grocery. Tapos naalala ko nun, si Kit, bad trip yan kasama sa grocery. Parang senior citizen, naiinis ako. Talaga. Bakit? Kasi ako, pag nag-grocery ako, gusto ko lahat yung lahat ng aisle dadaanan ko. Totoo? Oo, yung iikutin ko lahat ng aisles. Kahit wala ka namang Kahit may kailangan. lista ako, may listahan ako. Gusto ko iniikot lahat. Okay. Si Kit hindi siya ganun eh. Siguro ganun lang in general ang mga lalaki. Ayaw nilang Ang gusto nila in and kung out. ano lang yung kailangan mo, yun lang yung puntahan mo, yun lang yung bilin mo. Kaya sabi ko, nung nagkasasakyan ako, parang sabi ko, wag ka nang sumama, ako na lang. Kasi nasisira yung kaligayahan kong mag-grocery. Kasi dahil sa'yo, uwi na tayo, laging ganun. Doon ka nga, umupo ka doon sa mga senior. Umupo ka doon. Hindi ko na-enjoy yung grocery trip ko. Pero yan, little joy yan ang mag-grocery. Tapos mag-window shopping nga. Window shopping, lakad ka lang. ganyan. Tapos yung kahit nga sa minsan meron akong trip na doon ako sa home department ng department store. Wala akong bibilin na. Maglalakad-lakad lang ako doon. Tignan ko yung mga sofa, yung mga kama, cabinet, ganyan. True. Kahit hindi naman ako wala naman ako intention bumili talaga at that time. Yung lang, makakita ka lang ng mga ganun. Minsan sa bookstore, ganyan. Wala kang bibilin. Tingin-tingin ka lang ng mga libro doon, ganyan. For the tingin lang, ganun. Nakaka-happy na siya. Ganyan. Kasi yung feeling ko kasi meron siyang meditative na aspect na nasa sarili mo lang na mundo. Nasa sarili ka lang na mundo mo. Tapos parang nakakatawa. Wag lang sana yung lalapitan ka ng mga sales lady, no? Oo. Ano po yung sa inyo, ma'am? Anong hanap nyo, ma'am? Wala nga eh. Gusto ko mag-window shopping nga eh. Umalis ka dito. Diba? Yung sunod ng sunod. Basket, ma'am. Cart, ma'am. Alam mo, ewan ko, nasa training ba nila yon na pag may nakita silang They're just trying to be helpful naman. I mean, part siguro nung parang training nila na gano'n, mag-approach. Okay. So, mag-approach talaga. Oo. So, kailangan ba ako yung mag-adjust na maglagay ako ng karatula na I'm okay, don't bother me? Kasi sabihan mo lang siguro. Kasi meron minsan talaga na hindi po tumitingin lang po. Hindi, ma'am, ito. Alam mo saan marami yan? Sa Watsons. Diba? Yung gusto mo lang naman tumingin ng gusto mo lang naman, hindi ka naman talaga bibili doon. Yung nakaka-happy lang kasi tumingin ng sabon na iba-ibang kulay, mga ganun, hindi ka naman talaga bibili, ganyan. Hindi yung sinabihan mo na kasi na, hindi po. Okay lang ako. Okay lang po, pero hindi pa rin. Hindi, ma'am! Ito, nakasale yung bedsheet namin. At hindi ko kailangan ng bedsheet. Diba? Oo. Kaya ayun, meron din talaga minsan yung yung sisira ng mo little joy mo eh. Little joy. At yun ay ang mga pet peeves. Mga pet peeves. Ayan. Pero hindi, naman din, nakaka-happy din naman in general din ang mga ganun. True. Basta, ewan ko kung saan galing na anything na marami, na ang sarap nilang tignan, ganyan, kahit wala ka naman, di ka naman bibili, gano'n, masarap lang sa mata, ganyan. Yung mga little joys na natin yan. Kasi ako ewan ko sa'yo as a tita, pero ako kasi ngayon, hindi ko kailangan na may mabili ako. Ganyan, para maging masaya yung, halimbawa yung trip sa kahit saan. Dati kasi pag wala akong bibilin, parang hindi ko ma-appreciate na parang kung wala akong gastos, hindi ko siya ma-appreciate as something na joyful, gano'n. Ngayon kasi na-enjoy ko na yung maglalakad ka lang sa mall, lakad lang sa mall, ganyan. Tapos minsan yung ginagawa ko, nag-observe ako ng mga tao, nagpi-people watching ako, ganyan, masaya na, gano'n, people watching, gano'n.
Tapos ayan, basta ano na lang siya, hindi na siya yung katulad dati na more on ano ka talaga, more on material things na Oo. nakapagpapasaya sa'yo, ganyan. Oo, ngayon, meron pa rin mga material things like yung mga kinukolekta natin Oo. sa'yo, Naruto, sa akin, books, ganyan. Oo. Ayun, parang ano talaga, nag-iba na siya like through the years na Hmm. mas na-appreciate mo yung mga bagay na yung nakakapag-foster ng peace mo versus yung Correct. yung nakakapag-satisfy ng pagiging materialistic mo, Mm. ganyan. So, Mm. ayun talaga mga Yung little mga ano siguro, yung joys. mga nasa-save mo na time kapag yun nga yung sinasabi natin, yung 'pag hindi ka na Hindi ka traffic na kasi hindi ka traffic, napagod, ganyan. 'di ba? Or Yun talaga, joy ako na siya. ako isa din sa mga little joys ko yung nakakapag-ano ka, nag-gano'n ka ng to-do list. Yung nakakapag True. ano ka, anong tawag dun sa gano'n? Strike Nakapag-strike ka out na ka nga. ng to-do list mo, lalo na 'pag yung to-do list mo ang haba. True. Strike out ka ng to-do list mo, parang, "Uy, very productive na ako, sige tulog na." Isa pa lang. Out of 25, Isa pa lang ginagawa mo no? Na parang 3 beses mo nang kinary over yung to-do list mo. 3 days mo nang kinary over. Ay, may natapos na ako. Sleep na ako. Hindi, pero yun, nakaka-fulfill yung mga ganon. Lalo sa work yung pag meron kang natatapos. True. Alam mo dati ako, ang style ko sa work, hindi ko nga nililista yung mga, parang feeling ko, powerful enough na yung utak ko para i-hold yung mga to-do list items, ganyan. At yun nga, dahil sa yung nabanggit natin mga corporate parents yan, si Algie ang nagturo sa akin mag-post-it, ganyan. Magsulat sa memo pad ng gagawin mo, tapos strike mo siya pag natapos mo. Oo. Yan yung ginagawa ko ngayon. Tapos na-discover ko na ano talaga, mas productive ka kasi meron kang overview ng kailangan mo matapos. Ganyan. Well, ano siya, 2 sides. Parang double-edged sword. Meron din kasi yung ma-overwhelm ka eh. True. Ang dami. Ayun, sleep na ako. Oo, meron kasing ganon time eh. Pero pag yung lalo pag naubos mo, yung pag naubos mo yung to-do list, oh my God talaga, ang saya. Tapos pag nag-zero yung mailbox mo, sa Outlook, grabe, ibang klase. Tapos pagpasok mo, 200 na naman siya. Grabe, yun yung mga little joys sa sa corporate naman, yung mga ganyan. Tapos, of course, yung kapag may nilalapit, lumalapit sa'yo na yung na-inspire sila sa kwento mo, yung mga ganon. Oo, yung mga ganyan na. Mga ganong tao, which is yung appreciate ka nila, true. Very masaya. And then, ano pa ba? Siyempre, pag nag-good job ka, di ba? Nag-good job ka ng boss mo. Nako-commend ka ng boss, ng mga direct reports mo, ganyan. Correct. Yan ang mga little joy sa corporate. Ako ang little joy ko sa opisina, sa ngayon talaga yung super na i-enjoy ko, yung French vanilla ng 7-Eleven. Alam mo, as in, dun sa place ng office namin, meron dong Starbucks, merong Lawson, merong ibang literal, may Dunkin', ang daming bilihan ng kape, pero dun ako sa 7-Eleven bumibili. Kasi bukod sa mura, ang sarap eh. Ang sarap niya. Ang gusto ko kasi sa kape, ayoko na masyadong matamis na kape, number 1. Ayoko na masyadong matamis. At gusto ko yung may sipa pa rin yung pait. Yun yung hinahanap ko sa coffee. Which 7-Eleven meron. The best. Tapos I can get it for less than 60 pesos. Di ba parang sabi ko, kahit araw-arawin ko to, deadma. Kasi parang hindi siya magkakaroon ng dent dun sa budget ko for the whole month. Ganyan. Versus mag-Starbucks ka everyday ng 150 to 200. Ganyan. Tapos sobrang tamis. 200 to 250 na nga ngayon. Ang Starbucks. Grabe. Tapos sobrang tamis. Lasang asukal lang siya. Diba? For a shop na dapat yung kape nila is de kalidad. Ganyan. So, ako talaga, happy na ako sa 7-Eleven na French vanilla. Tapos natutuwa din kasi ako dun kay ating 7-Eleven na nandun siya palagi. Good morning, 7-Eleven morning! Ganyan. Hindi kompleto yung araw ko pag hindi ko siya naririnig. Yan yung mga the best talaga ng mga empleyado, di ba? Na-enjoy nila yung trabaho nila. Meron ba may anything else po? Ganyan. Sobrang energy talaga si ate everyday. Nakikita ko siya dun. Speaking of inumin, ako ang little joy ko yung yung galing ka sa mainit. Kasi inom ka ng malamig na tubig. True. Grabe. As in literal na drink your water beach talaga yun. As in parang grabe, sobrang refreshing. Yung parang sa commercial, yung sinabuyan ka ng tubig. Grabe, ganun. Ganun yung So, totoo pala yung mga yung sinasabuyan ka ng tubig.
True. Refreshing. Refreshing. Ang sarap. So, isa yan sa mga lessons. Drink your water talaga. As in. Tsaka na-realize mo rin ba na ngayong trentahin na tayo is the ultimate adult drink is water. Yes, it's not alcohol, it's not coffee, it's not tea, it's water. Pag sinabing inuman, pagod na ako. Oo, parang hindi pa ako nakakarating doon, pagod na ako eh. Parang ayoko. Parang Pero alam mo ikaw kasi never ka naman naging hard drinker talaga, diba? hindi naman. Tsaka nga kasi, parang ayoko yung feeling na langong-lango sa alak. Ayoko yung ganong feeling. Pero meron times na gusto ko yung maging ganon. Na magwalwal talaga. Pero talaga, meron talagang internal gauge na, ayoko tama na. Oo, tama na. Oo. Kaya ngayon, tubig na lang talaga. Ako tapos na yung era ko na ganyan. Graduate na ako. Oo. Double doctorate ako sa pagiging alcoholic. Talaga may mga panahon na ganyan. Pero ngayon, hindi ko na siya na-enjoy. Siguro at a minimum na lang, ganyan. Pero yung dati kasi talaga, ako kung ikaw may gauge, ako wala akong gauge, wala akong pakialam kung sa kalsada ako matulog dati, ganun ako katindi. Pero ngayon, na siya, parang yung atay ko ay hindi na receptive sa well, hindi naman talaga siya dapat maging receptive sa alcohol, no, pero feeling ko kasi ngayon kapag inabuso ko pa siya, give up na siya. So hindi na ako masyado diyan, hindi na siya dati talagang joy yan for me, yung punta kayo sa inuman, ganyan, wawalwal kayo, sayaw kayo doon, ganyan. Ngayon hindi na siya appealing to me. Mas gusto ko na yung nakakapagod siya. Nakakapagod at bukod sa nakakapagod siya, parang feeling ko every tapos ng ganong klaseng session, walang value na na-add sa buhay ko. Totoo True naman. kasi 'di ba as you get older, yung mga interactions mo pinipili mo na eh. Gusto mo yung interaction na pagkatapos fulfilled ka, masaya ka, may nadagdag na maganda sa buhay mo. Hindi yung yung parang drained ka na parang feeling mo nabawasan yung HP mo ng mga 3 bars, ganon. Hindi na. Ako talaga yung pampapuno na lang ng HP at ng SP, important, SP, ganyan. Yung mga nakakatalino. Kaya tubig na lang talaga. Tubig. Bukod sa tubig, Pocari Sweat. No. Drink your electrolytes din. Drink your electrolytes. If you can get it sa food, drink it as electrolytes drink talaga. Your electrolytes. Lalo na sa akin kasi may prone ako sa sakit ng ulo. Din kasi nakaka-relieve siya minsan ng headache. Kasi lalo pag headache due to dehydration, kasi doon ka madalas, 'di ba? So ayan. Ako mas na-appreciate ko yung Pocari versus yung other. Kasi yung parang karamihan ng ibang energy drinks more on sugar sila na sa Pocari kasi talagang electrolytes. Very minimal si sugar. So, totoo. May stock ako ng Pocari sa bahay namin. As in, legit yan. As in, pag sumakit yung ulo ko, Pocari ang Pocari. Ang inu-inom. Kahit yung pag may sakit. May sakit, hangover yan. Hangover, Pocari Sweat, ganyan. Ayan. Ayan ang mga namin. Mga tita nyo. Tita tips namin. Drink your water and your electrolytes. Ayan. Ayan ang mga little joys namin. Which is magandang pangdugtong dun sa previous episode. Pantanggal umay naman kasi medyo na parang hindi naman masabi na ito namang mga to. Mga hater naman tong mga to. Hater naman. Mababaw din ang kaligayahan namin. True. 'Di ba? Malamig na tubig nga, okay na kami. Okay na. I mean, most of the mga millennials and mga titas-titos ngayon, malamig na tubig. Kaya 'di ba, kahit saan nyo kami makita, meron kaming dalang tumbler. May aqua flask kami. Hydro flask, may flask kami na dala. Na punong-puno ng yellow. True. Ayun ang mga namin. So, meron ka pa bang gustong i-share? Ako ay okay na. Dahil I think ayan. We're all goods na for this episode. Ayan, with that, again, we are ending this episode. Ang saya-saya na tong episode nito. Nirelieve namin yung mga namin, yung mga nagpapasaya sa amin. At nagpapasaya ngayon sa amin. Mga super happy core memories namin. True. So, kung nakaka-relate kayo dyan, kung mahilig din kayong mag-ikot-ikot sa Miniso at Daiso, comment nyo dyan. And mahilig din kayo mag-collect ng mga bagay na nakaka-happy for you. Comment nyo dyan kung ano yun, ganyan. Mag-share kayo ng picture ng collection nyo. We'll make sure to check that. Ganyan, para, di ba? Kasi ganun na lang tayo. Simplihan na lang natin ang buhay. Correct. Ganyan. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. And then, focus na lang tayo din sa mga nagpapasaya sa atin. Kasi, di ba, malay nyo, bukas. Uy, wag naman. Nandyan pa kayo.
dyan pa kayo, mas malakas, stronger than ever. Oo, kaya drink your Kaya drink your water and your Electrolytes. electrolytes. Okay, with that, we're ending this episode. Thank you so much! See you sa next. Bye! Bye!